Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Itong nakikita nyo po ay ang terminal box ng motor. Binuksan ko po kasi dun sa starter panel niya, unbalance ang kanyang resistance. Ang resistance po ng winding. Yan, unbalance po. Minsan nga, ang may resistance lang, yung dalawang linya lang, 3 piece ito. Yan, tingnan po natin. Oh, nagluloko po, 'di ba? Nakita niyo po. Kaya binuksan ko para makita kung anong nangyayari dito sa loob, dito sa terminal box ng ating motor, sa termination box. Yan oh. Medyo mahirap nga lang mag-tester kasi one hand lang tapos humahawak ko ng cellphone. Malalay lang. Makikita niyo po. Titingnan natin kung ano ba talagang nangyari dito. Yan, nakita niyo po may movement ang kanyang resistance. Subukan natin kung anong nangyari. Ang pinaka ano man lang dito, madalas mangyari dito, kung hindi open sa loob ang windings, maaring loose connection ito dito. Kasi pag may nag-maintenance nito, ang hinihigpitan lang ang outer connection, ang terminal papunta sa nagaling sa nakita nyo po, ayun, yung inner nga, yung papunta nga sa motor mga kababayan, loose connection, no? Grabe ang luwang. Kaya naman pala minsan nawawala, minsan mayroon. Ito mahigpit pa oh. Pero yung dalawa talagang ayun yan sa gitna. Sa ilalim kasi yan. Sa ilalim kailangan tanggalin muna ang wire. Kailangan tanggalin muna ang wire, yung tatlo na galing doon sa yung supply wire. Kailangan muna tanggalin ang nut bago po yun mahigpitan. Bago yan mahigpitan na Yan, okay naman ito. So, ang connection nito ay Y o star. Tingnan natin, yan. Yan, shortcut na. Basta, pagka ganon, kailangan natin na tanggalin para higpitan. Tanggalin ang ibabaw para makapaghigpit tayo ng nasa ilalim na connection nito. Ayan. Ganito lang po. Basta mayroong ganung problema na unbalance ang kanyang windings, yung face-to-face winding, i-check natin yan dito sa ating terminal. Kahit nga ang natin, itingnan nyo po, natanggal ko na ang kanyang ang wire na galing sa starter panel. Sa paggawa po ng ganito lalo pat expose ang terminal, lagi po nating tatandaan na kailangang naka-off ang breaker. Sisiguraduhin natin yan. Yan. Kanina siniguro ko muna ito. Tinest ko muna kung walang voltahe. Kailangan panigurado tayo para safe tayo. Nakita nyo po kung ilang turn yan Ayan. Nakadirekta na yan. Yan. Yung nut nya. Dito sa ginagawang ko, napakasikip. Napakasikip nito. Wag naman masyadong napakahigpit pagka ganito kasi baka mabasag yung ating terminal. Ilalo tayo magkaroon ng problema. Ayun mga kababayan, yun ang sanhi kung bakit dun sa starter panel nagtataka akong bakit yung lang minsan may resistance, minsan wala. Yung pala ay loose connection. Yan, kaya kapag may maintenance tayo, okay na yan. Kapag may maintenance tayo, lalagyan natin na i-check yan, galaw-galawin natin. Para malaman natin kung maayos ba ang connection. Part of maintenance yan. Okay. Isa. Tapos 1, 2, 3. Ayun. Subukan natin. Nahirapan din pa ako mag-testing kasi nga mahawak ko ng camera pag ng cellphone. Okay. Ito ay hindi naman minamadali. Tingnan natin Tingnan natin ito kung anong makaba. Ayun! Ang galing, ang ganda, di ba? Nakita niyo 'yon? Tingnan natin. Kamay lang yon, 30.7. Sa beginning ng video na ito, nakita nyo po ang pagkakaiba, no? Yan.
lumasaglit, medyo hindi lang tumatama ng gustong ating test prod sa ating terminal. 30.7 ohms, isa at kilo ohms pa yun. So that basta yun na yun. Okay, so yan, ayos na. Tapos pagka ganito inopen natin mga kababayan, pag nag-open tayo ng box, inaano rin natin ito, chini-check din natin ang insulation. Yan, para isahan na. Tapos pag isasara natin, wag nating kakalimutan yung rubber. Ito yung magsisilp kapag nagtakip tayo ng box, kapag nilagay natin ang takip, para wag pasukin ng tubig. Silyado ba? Yan. 1, pagka ganyan delta, pagka ganun ka na cross Y, ito Y connection yan. Yan. Okay po mga kababayan, ibabalik na natin ang takip. Nakita nyo po kitang kita nyo yung pagkakaiba. Bago ko chinek yung connection, tinister ko muna. Ang tester ko kanina nakaselect siya sa ohms, mababasa niya ay resistance. Kasi resistance ang gusto natin malaman, kung bakit doon sa kanyang starter panel ay minsan may resistance, minsan wala, minsan single phase lang ang winding, yung windings niya. Kaya nag-decide ako na buksan mismo dito. Yan. Sabi ko nga po, kapag chinik natin sa ating starter panel ang wire na papunta sa ating motor, nag-unbalance ang kanyang windings o earth fault, wag muna tayo mag-decide na ang motor natin ay tanggalin agad. Kailangan natin i-check muna ito sa kanyang terminal box. Baka ang problema ay nasa box lang, nagdikit ang wire kung shortage, o kaya kung may problema sa insulation, baka sumabit lang dyan. Pag windings naman, yun na ngayon, nakita nyo lost connection. Ganun lang po mga kababayan. So hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po suportahan nyo ang channel na ito. Paki-share na lang po. Thank you ulit.